Pagkawala ni Mimi Alicia mga idol ay labis na nakakagulat, ngunit sa kabilang banda ay nakakalungkot. Nakakalungkot dahil sa kabila ng kanyang pagkawala sa karumal-dumal na ginawa sa kanya ay marami ang mga tao na natutuwa sa kanyang pagkawala. Marami ang tumatawa, marami ang humahalakak at marami ang nagsasabi na susunod na daw di umano ang iba pang mga PBBM vlogger na sumusuporta sa Administrasyong Marcos. Ang nakapagtataka mga idol ay bakit galit na galit sila kay Mimi Alicia. Ganong silang mga DDS vlogger ay ganon din naman ang ginagawa. Patunay ito mga idol na sila ay natatamaan sa mga sinasabi ni Mimi Alicia na kung saan ay kontra sa kanilang ipinaglalaban. At kung sila ay napipikon sa mga banat ni Mimi Alicia ay patunay ito nga mga idol na sila ay talo. Ipinapakita nila na sila ay dihado. Napipikon sila dahil ang sinasabi ni Mimi Alicia ay mayroong basihan. Kaya naman ang mga DDS vlogger nga mga idol ay galit na galit sa kanya. Subalit para sa aking sariling opinion mga idol ay mayroon din namang mali dito si Mimi Alicia dahil sa sobrang niyang tapang, dahil sa sobrang niyang walang pagkontrol sa kanyang galit at emosyon ay hindi niya na napipigilan at hindi na niya nakikita na ang kanyang mga sinasabi ay nagkakaroon ng resulta, nagkakaroon ng bantinding tisyon sa kabilang panig. Sa kabilang banda mga idol ay hindi rin naman natin masisisi si Mimi Alicia dahil ang kabilang panig ay ganoon din naman tumirada. Mas matindi pa nga mga idol ang iba dahil walang pakundangan kung magmura sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Katulad na lamang mga idol ng isang lalaking ito na kung saan nga mga idol ay pinatunayan lamang na siya ay isang professional DDS na walang respeto sa gobyerno. Walang pakundangan kung magmura, walang pakundangan kung batuhin si Pangulong Bongbong Marcos na animo ay isang katulad niya na kung magsalita ay walang pinag-aralan at ang lahat ng mga lumalabas sa kanyang bibig mga idol ay walang tamang ebidensya at bumabase lamang siya sa kanyang kapwa mga DDS vlogger na kung saan ay nagpapakalat ng mga maling informasyon. Kaya naman pakinggan natin mabuti mga idol ang isang DDS vlogger na ito na walang pakundangan ipahiya ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Wala siyang magandang sinabi kundi puro na lamang pagmumura sa ating Pangulo. Kayo na nga mga idol ang humusga dahil ang sabi ng taong ito kahit pa marinig ito ni Pangulong Bongbong Marcos ay wala siyang pakialam. Kayo na mga idol ang humusga. Putang ina talaga Bongbong Marcos. Wala kang pakialam kung makabot naman ito kay Bongbong Marcos. Talagang putang ina. Tignan ninyo, dismiss na yung kaso ni Martin Romualdez sa control. Putang ina. Anong klaseng gobyerno ito? Tignan niyan, minalipula ang batas sa Pilipinas si Bongbong Marcos ngayon. Putang ina. Wala bang investigasyon na nangyayari? Wala bang hearing na nangyayari? Dismiss agad ang kaso ni Martin Romualdez. Putang ina, pakinutin ng ating gobyerno ngayon. Ang daming ebidensya gusto mong testigo lang kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Ang daming ebidensya ang hawak nila. Tapos dismiss lang ng mga putang ina. Sinadya yan, putang ina ng Bongbong Marcos yan. Sinadya yan ni Bongbong Marcos. Kung talagang makakasuhan si Martin Romualdez ang makukulong yung putang yan, panigurado magdadamay si Bongbong Marcos dahil isusuka yan Martin Romualdez yan ang totoo. Kaya ngayon pala, dismiss agad ni Bangag ang kaso ni Martin Romualdez. Kung napaka-inutil talaga ng Marcos na yan, kung wala talagang kwenta mamuno yan, dismiss agad, ganun na lang. Pero pag dinaki yung mga tao ang nagkasala sa batas, talagang ipusigin nila ng mga kulong. Pero putang itong Martin Romualdez na ito na bigyan ng nakakaulis, grabe talaga itong administrasyon ni Bongbong Marcos. Talagang sagat na ang kasamaan ni Bongbong Marcos sa mga panahon na ito. Kumanda ka Bongbong Marcos dahil hindi lahat ng panahon at hindi sa lahat ng taon iyo ang gobyerno ng Pilipinas. Pagkababa, mga pagkababa, putang hindi nyo papayag na hindi ka magulong. At yung Romualdez na kasamaan, pati kaya yung mga kasulad sa mga niya. At yung nakasamaan talaga ng imahe ng gobyerno natin ngayon dahil nagagawa ni Bongbong Marcos ngayon sa totoo lang. Talagang gamit talaga ang mga ahensya ngayon sa kasamaan ni Bongbong Marcos. Yan totoo. Pinibigay ko. Putang ina, gusto ng asawa ni Pilipinas ang tawag sa nakawan. Tanong wala talagang kwenta ang gobyerno ngayon. Walang kwenta. Putang ina talaga Bongbong Marcos. Ganyan kagaling nga mga idol tumirada ang mga DDS vlogger at marami pa mga idol na mas matindi pa sa taong ito. Ganito ba mga idol ang ipinagmamalaki ng mga DDS vlogger? Ganong sila ay galit na galit kay Mimi Alicia sa kanilang mga naririnig sa kanya. Ganong sila din naman ay walang pinagkaiba sa mga sinasabi na paninira ni Mimi Alicia. Kung ganon nga mga idol ay tamang tama na sila ay tinatamaan kung kaya't sila ay nagagalit.
Subalit mayroon pang isang mga idol na isang bagay na talaga namang nagpagalit ng gusto sa mga Duterte o sa mga DDS vlogger o sa mga taga-suporta ng mga Duterte dahil sa mga pahayag na ito ni Mima Alicia kay dating Pangulong Duterte. Ayaw ng mga DDS Duterte supporters na hinahamak ang kanilang puon na si dating Duterte Pangulo ng ating bansang Pilipinas. Ayaw nila na sila ay binabastos, ganong sila din naman ay magaling gumawa ng pambabastos. At itong video na ito nga mga idol ang talagang nagpagalit sa mga DDS, nagpagalit ng gusto sa kanilang kaluluwa, nagpagalit ng gusto sa kanilang emosyon na kung saan nga mga idol ang kanilang iniidolo na si Duterte ay ilalagay na di umano sa garapon at hindi na daw makakauwi ng buhay. Ito ay pinakita mismo na may kasama pang pagsayaw at pang-asar sa mga DDS. At sa mga galit na galit dyan nga mga idol kay Mima Alicia, hindi nyo ba alam na maraming mga DDS vlogger ang mas marami pang gumagawa ng mas malala kaysa sa ginagawa ni Mima Alicia? Bakit kayo ay hindi nagagalit sa kanila at parang mas kinakampihan nyo pa sila? At ito nga mga idol ang dahilan kung bakit mas lalong nagalit ang mga DDS kay Mima Alicia. Alam niyo po ba itong si Mima Alicia? Alam niyo po ba na pinagtutulungan siya ngayon ng ilang DDS vlogger at taga-suporta nila? Grabe talaga yung mga tirada nila. Ayon sa kanila, below the belt na daw umano ang mga banat ni Mima Alicia laban sa mga Duterte, lalong-laro na kay Bibi Sara. Ganito kasi yan, kaya gigil na gigil ang mga DDS kay Mima Alicia. May naging content kasi siya na nagtatanong lang naman siya, bakit pabalik-balik umano si Bibi Sara? At may usap-usapan pa na nagparas pa umano ito. Kaya yun din po yung laman ng content ni Mima Alicia. Kaya siguro kailangan ng follow-up check-up. Pero ayon mismo kay Mima Alicia, nagtatanong lang siya dahil may napanood siyang isang BBM vlogger na nagbukas ng parehong issue tungkol nga sa kalagayan ni Bibi Sara. At dahil nga dito, kaliwat kanan ngayon ang patikos laban kay Mima Alicia, may ilan pang nagsasabi na dapat ipakulong o dapat malaman ito ni Bibi Sara para ipakulong ganun. Pero teka lang mga DDS, baka nakakalimutan nyo na ang ginawa ninyo noon laban kay Pangulong Bongbong Marcos. At ginawa nyo pa nga ng piging medical record, di ba? At pinapalabas nyo na may stage 4 colon cancer umano ito. At pinagkakalat nyo pa na wala na si BBM at yung nasa Malacanang na BBM ay kamukha or kalok-alike lamang nito. Sana mga idol ay hindi na humantong sa ganitong sitwasyon at pangyayari na ginawa nila kay Mima Alicia. Sana ay lumaban sila ng patas. Kung pagmumura at bastusan lamang ang ginawa ni Mima Alicia, ay sana ganun din ang kanilang ginawa. Kung kayo ang tatanungin mga idol, ano ang masasabi ninyo at ano ang inyong reaksyon sa mga ginagawa ng mga Duterte o mga DDS vlogger na pang-alipusta at pangungutya at sa pagsasaya nila sa pagkawala ni Mima Alicia? Ano ang opinion ninyo mga idol dito